Pinagpala po ba kayo ng Panginoon? Amen. Pwede po ba kayong tumayo? Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Yung pinakamainam pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na ipatuloy mo ibinibigay sa amin para kami, Panginoon, ay makalapit sa iyong harapan. Salamat, tanggap mo kami, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo. Salamat sa pagpapagaling mo, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mong ginagawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, O Diyos, pinadarama mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, at pagtanggap sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, makikinig kami ng salita mo. Bigyan mo kami ng pusong bukas. Pusong andang magpatuwid sa iyong salita. Puso, Panginoon, O Diyos, na laging naghahanap, nauuhaw sa iyong mga salita at sa presensya mo, Panginoon. Sa pakikinig namin, Panginoon, ng aral mo at salita, hindi ako siya mangusap, kundi ikaw, Panginoon. Gamitin mo lang yung lingkod, Panginoon. Huwag akong magsalita at mangusap ng saganang akin, Panginoon, kundi yung kung ano yung kalooban mo, Panginoon, ang siyang marinig namin, Panginoon. Salita mo, Panginoon, ay pagkain ng aming mga kaluluwa. Nagbibigay lakas, nagtutuwid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po. Tuwid mo kami, Panginoon. Iayos mo kami. Lord, sa may mga suliranin, maging katugunan ng ang iyong salita, Panginoon. Sa may karamdaman, Panginoon, maging kagalingan ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po. Banal na Espiritu, samahan mo po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon po ba kayong mga Bible? Nung nakaraang Biyernes, wala po tayong Bible study, no po? Kasi po nag-field trip, inabot po kami na alas 9, nasa daan pa po kami. Pero alam ko, nananabik po ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Mayroon na po ba kayong mga Bible? Inaral po natin sa Bible study yung kahalagahan ng Biblia, mga kapatid. No po? Kahalagahan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kung wala kayong Bible, alam nyo na. Pwede naman po yung mga cellphone nyo, lagyan nyo ng application ng Bible. Kaya lang, hihimukin ko pa rin po kayo, bumili po kayo ng yung talagang literal na Bible. Kasi ang mga application po na habang binabasa nyo po dyan, may magpapa po dyan, mga nag-chat sa inyo, magugulo po kayo habang nagde-devotion kayo. Amen? So yung talagang Biblia, nihimo ko po ang bawat isa na bumili ng salita ng Panginoon. Nabibili nga natin yung mamahaling cellphone. Amen? Ano pinakamurang cellphone? 8,000, 6,000? Magkano Bible? Ba't magka-Bible ang pagbibilin? Mahal na mahal tayo. Oh, mahal naman ang Bible, 2,000, Pastor. Magkano ba yung cellphone mo? 8,000, murang-mura nga po. Sa Bible, ayaw mo. Inihimo ko lang po kayo, bumili po tayo ng Bible. Amen? Para mabasa po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Galatia 3:28, ang sabi po dyan, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay may pamagat, we are, family. Tayo po ay nasa isang pamilya. Tayo po ay pamilya, mga kapatid, pamilya po tayo ng Diyos. Sino po dito kabilang sa pamilya ng Diyos, mga kapatid? Amen. Ang ating pong binasa ay isang mahalagang talata ng Bible o ng Biblia na nagsasabi na tayo ay iisa kay Kristo Jesus. Ano man ang ating lahi, mga kapatid, ano man ang ating katayuan sa buhay o kasarian, tayo po ay iisa sa ating Panginoon. Ito po ay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng isang pamilya. Ito po ay ang pamilya ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Bahagi tayo ng pamilya ng Diyos.
Amen? Sino dito nagagalak at pinagmamalaki niya sa kanyang sarili na siya'y bahagi ng pamilya ng Diyos? Amen. Pag pinag-usapan yung mga pamilya, ano ba apelyido mo? Ayala. Pagka Ayala ang apelyido mo, proud ka doon. Ano apelyido? Ayala. Di po ba? Ayala. Sobel. Di po ba? Yan yung mga prominenteng Araneta. Di po ba? Yan yung mga kilalang mga apelyido at pamilya. Na kapag kakarga-arga mo yun, kahit naman hindi ka, naging kaapelyido mo lang, pero wala ang kinalaman doon, proud ka pa rin. Parang ganun. Di po ba? Ito mga kapatid, hindi po tayo bahagi ng pamilya dito sa daigdig na ito. Nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, naging bahagi po tayo ng pamilya ng Diyos. Hindi kayo natutuwa? Hello mga kapatid, pamilya po kayo ng Diyos. Amen. Pamilya po tayo ng Diyos. Na dapat ipinagmamalaki natin na tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Sabi ko nga, we are family. Dahil tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos, ano tayo? Watak-watak? Watak-watak po ba tayo dahil tayo bahagi ng pamilya ng Diyos? Hindi. Pinag-isa nga tayo eh. Kung tayo bahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay iisa. Ulitin ko, tayo ay iisa kay Kristo. Amen? Ang lahat ng mananampalataya ni Kristo, anuman ang lahi mo, kapatid, anuman ang lahi mo, doon sa ating binasa, anuman ang lahi mo, puti, itim, singkit o hindi, tayo ay iisa kay Kristo. Anuman ang ating katayuan sa buhay, mayaman ka man o hindi, tayo ay iisa kay Kristo. Ulitin ko, mayaman ka man o hindi, tayo ay iisa kay Kristo. Inalis ni Pablo ang lahat ng pagkakaibang etniko, panlahi, pambansa, panlipunan, pangkasarian, hinggil sa espiritual na nakaugnayan natin sa ating Panginoong Jesucristo. No? Ang lahat ng nakay Kristo ay pare-parehong tagapagmana, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan na kaloob ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sino po dito, sabi ko nga po, tinanggap na niya si Kristo bilang Panginoon niya, tagapagligtas. Kapatid, kung tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, ikaw ngayon ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hindi ka ba nagagalak na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan? At ang maganda doon, yung buhay na walang hanggan na yon, sa piling po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, ang mga hindi mananampalataya, mayroon rin po silang buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba yun? Kahit hindi po kayo mananampalataya, kahit hindi po kayo tumanggap kay Jesus, mayroon ka pa rin buhay na walang hanggan. Ha? Oo, meron. Kaya lang magkaibang destinasyon. Yung na kay Kristo, buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Yung wala kay Kristo, buhay na walang hanggan sa apoy ng impyerno. Saan po tayo doon, mga kapatid? Amen? Nakuha niyo po ba? Mayroon pa rin buhay na walang hanggan. Kaya lang, pag magkaibang destinasyon. Kaya lang, kapag na ikaw at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, naging bahagi ka ni Kristo, ikaw ngayon ay inaring anak ng Diyos. At tayo ay inaring anak ng Diyos, tayo ay bahagi ng isang pamilya. Mga kapatid, tayo po ay iisa. Pinag-isa ni Kristo. Tayo po ay bahagi ng iisang pamilya. Sabi ko nga po, inalis ni Pablo ang pagkakaibang etniko, panlahi, pambansa, panlipunan, pangkasarian. Inalis po ito. No? Tinanggal. No? Sa kabilang banda, sa loob ng kontekstong espiritual, mga kapatid, ang pagkapantay-pantay ng lalaki ay mananatiling lalaki. At ang babae ay mananatiling babae. Kasi sabi, pinagpantay-pantay eh. Hindi. Kung ano yung katayuan mo,
yun ka pa rin. Ang babae, kung ikaw ay may asawa, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Amen? Hindi nangangahulugan na pantay-pantay na pala tayo eh. Yung asawa mo, ay hindi mo na igagalang at irerespeto. Bilang babae, igagalang nyo pa rin at irerespeto ang inyong asawang lalaki. Si asawang lalaki naman, ang gagawin niya, iibigin niya ang kanyang kabiyak. Hindi siya iibig sa iba. Mananatili. Alin? Mananatili yung pagiging lalaki. No? Lalaki pa rin siya, mga kapatid. Siya pa rin yung head ng family. Hindi nangangahulugan na, ay, equal na pala tayo kay Lord. No? Kapatid, pagdating pa lang po sa langit po yun, doon pa lang po, doon iiral yung mawawala yung relasyon natin dito sa daigdig na ito. Pagdating sa langit, yung mag-asawa, hindi na mag-asawa. Gusto ko po maunawaan ninyo. Pagdating nyo po sa langit at mananampalatayain yung asawa, pagdating po doon, nakita po kayo, hindi nyo na po yan asawa. Yung anak nyo, hindi nyo na rin po yan anak. Ano yan? Magkakapatid kay Kristo. Ano daw tayo? Magkakapatid. Wala na yung relasyon dito sa daigdig. Aalisin nyo ng Panginoon. Ano na tayo doon? Magkakapatid. Pinag-isa dahil kay Kristo. Amen? Patahimikin nyo nga yung apo ko. Ang lalaki ay mananatiling lalaki at ang babae ay mananatiling babae. Ang kanilang bahagi na gampanan na itinalaga ng Diyos sa buhay ng may asawa at sa lipunan ay hindi mababago. Nakukuha niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya sinabi ko, ang lalaki, dapat niyang ibigin ang kanyang kabiyak. Hindi siya kukuha ng iba. Si babae naman, magpapasakop. Alam mo, nangyayari minsan, kapag ka mas mataas yung sahod ng babae dun sa asawang lalaki, parang siya na ang may karapatan dun sa lalaki. Aba, nangyayari yan. Parang siya na ang may karapatan. Mas mataas ang sahod ko sa iyo eh. Kapatid, hindi ganun. Nakukuha niyo po ba? Kahit mas mataas yung sahod mo, doon sa asawa mo, kung ikaw ay babae, mas mataas ang sahod mo sa asawa mong lalaki, mananatili yung pagiging head ng family. Dito sa daigdig na ito. Hindi mo siya dapat i-disrespect. I-honor mo pa rin yung kanyang pagiging pagiging ama, pagiging tatay. Pero pag pinag-usapan yung spiritual na kalagayan natin, tayo ay iisa. Sama-sama, pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Lalo na pagdating natin sa langit. Tatanggalin yung mga pagiging mag-asawa, anak, kundi pantay-pantay, tayo po ay magiging mga anak ng Diyos at tayo po ay magkakapatid kay Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Oy, pastor, doon sa mga pasaway ang asawa, tuwan-tuwa po yan. Salamat naman, pagdating sa langit, hindi ko na siya asawa. Ganun ba yun? Doon naman sa mga mabubuti asawa, pastor, dapat asawa ko pa. Hindi, tatanggalin na yun. Tatanggalin na yun. Si Jesus, ang Diyos ang ating Ama, tayo po ay mga anak. Amen? Mga kapatid, ang Galatia 3:28 ay nagsasabi na tayo ay iisa kay Kristo Jesus. Ano man na nating pagkakaiba, ito ay nagpapaalala na tayo ay bahagi, mga kapatid. Tayo ay bahagi ng iisang pamilya ng Diyos. Kung tayo ay bahagi ng iisang pamilya ng Diyos, ano dapat ang nakikita dun sa pamilya ng Diyos? Ano dapat tayo? Kapatid, dapat nagmamahalan po ang bahagi ng pamilya ng Diyos. Amen po ba? Nagmamahalan po ba tayo? Amen. Dapat ang pamilya ng Diyos, nagtitinginan, nagmamalasakitan. Dapat ang pamilya ng Diyos, walang diskriminasyon
sa pamilya ng Diyos. Yan yung po yung pangalawa. Malapit na tayong matapos, uuwi na kayo. Walang diskriminasyon sa pamilya ng Diyos dahil ang Panginoon hindi nagtatangi ang Panginoon. Walang diskriminasyon sa pamilya ng Diyos. Ang Galatia 3:28, ito ay nagtuturo sa atin na sa harap ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Kapatid, yan po ay nagtuturo na tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Nakukuha niyo po ba yon? Tayo po ay pantay-pantay. Walang Hudyo o Hentil. Ang sabi doon. Kasi noon, tinitingnan, yung Hudyo ka, dapat tama naman yun, no? Kasi yun yung batas eh. Yung mga Hudyo, magsama-sama. Huwag makikisama yung mga Hudyo sa mga Hentil. Kaya nung bagong tipan, pag tinanggap mo si Jesus, wala na po yung pagiging Hudyo mo at pagiging Hentil mo. Lahat po tayo pantay-pantay. Sa harapan ng Panginoon, tayo po ay mga anak ng Diyos. Wala na po. Inalis na po yun. Nakukuha niyo po ba yun? Lahat po tayo pinili ng ating Panginoon. Lahat po tayo iniligtas ng ating Panginoon. Hudyo ka man o Hentil ka, nakatanggap ka ng kaligtasan. Kung may tinangi ang Diyos, mga kapatid, kung may tinangi ang Diyos, edi ang kaligtasan laan lamang para sa mga Hudyo. Nakukuha niyo po ako? Kasi tinangi talaga ng Panginoon yung bayang Israel eh. Pero tingnan nyo, pagdating sa kaligtasan, hindi tinangi ng Panginoon yung mga hindi Hudyo. Nakukuha niyo po ba ako? Pagdating sa usaping kaligtasan, ang kaligtasan ay laan para sa lahat. Hudyo ka man o Hentil, ang kaligtasan ay para sa lahat. At bawat tumanggap kay Kristo, papasok sa iisang pamilya. Pamilya ng Diyos. Ano man ang ating lahi, Inchi ka man, Merkano ka man, basta tinanggap mo si Jesus, Pilipino ka man, ano man ang ating kulay, tayo ay iisa kay Kristo. Tayo po ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Naunawaan po ba, mga kapatid? Walang Hudyo o Hentil, walang alipin o malaya. Ano daw kay Jesus? Walang alipin o malaya. Walang alila at walang amo. Tayo ay iisa. Tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Walang diskriminasyon. Walang mayaman o mahirap sa pamilya ng Diyos. Makita niyo yun? Kung paanong ang Diyos, hindi siya nagdi-discriminate. Tama ba yun? Hindi siya nagtatangi. Ang tanong, ang tao ba nagtatangi? Ulitin ko, ang tanong, ang tao ba o ang mananampalataya nagtatangi? Yes! Sa Diyos hindi eh. Pagdating sa kaligtasan, hindi siya nagtatangi. Pantay-pantay. Inalok niya ang kaligtasan. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe, yun yung dapat gawin, that whosoever believe in Him shall not perish. Lahat, pantay-pantay. Basta't manampalataya ka kay Kristo, magsisi ka ng kasalanan mo, tumalikod ka sa pagkakasala, papasok ka sa paano? Papasok ka saan? Sa pagiging pamilya at bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi nagtangi ang Diyos. Nang nakapako ang Panginoon, yung kaligtasang kaloob ng Panginoon na yon, hindi laan lang para sa mga Hudyo. Ang pagkapako kong ito ay para lamang sa Israel. Hindi ganon. Ang pagkapako kong ito laan sa sino mang tao na titingin mananampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Laan. Walang pagtatangi. Walang mayaman. Walang mahirap. Tanong, ulitin ko. Sa tao, may mayaman o may mahirap? Yes. Diskriminasyon. Ito mahirap pag sa church eh. Pag yung titles, may special na upuan. Sana hindi maganap sa Valenzuela Bethel lang, gano'n.
Pag yung malakas magbigay, espesyal ang pagpapahalaga. Paano kung hindi ka malakas, hindi ka mapagbigay, ibig sabihin, hindi ka tithers. Ibig sabihin ba nun, wala kang bahagi sa loob ng simbahan? Alam niyo, minsan nangyayaring ganon. Sana hindi mangyari. Dahil hindi yun ang disenyo ng Diyos. Sa Diyos, pantay-pantay at walang diskriminasyon. At yun ang disenyo ng early church. Kaya ang early church, binebenta nila yung kanilang ari-arian at binibigay sa mga alagad. Nakuha niyo po yung disenyo? Yung pagiging pagkapantay-pantay, walang magugutom. Walang magugutom. Walang mapapabayaan. Kaya nga yung sinabi natin nung nakaraan, no one left behind. Walang mapapabayaan sa kaharian ng Diyos. Kasi yun ang disenyo ng Diyos sa early church. Ano daw ang disenyo ng Diyos sa early church? Walang mapapabayaan. Kaya ang mga mananampalataya noon, binibenta daw nila yung kanilang mga ari-arian at binibigay sa mga apostol, at ang mga apostol naman, pinagbabahabahagi ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya ang sabi, walang nagugutom noon at walang nagdarahop. Nakukuha niyo po? Pagka mayaman, pag may pera, hirap na hirap tayong pumili ng re-regalo sa kanila. Correct o hindi? Real to ka? Hirap na hirap tayo. Pag naroon tayo sa mall, hirap na hirap tayong pumili. Magugustuhan kaya niya to. Meron na siya nito eh. Paano pag mahirap? Pwede na yan. Pwede na yan. Naunawaan niyo po ako? Hindi dapat umiral sa pamilya ng Diyos ang ganong kaisipan. Baliktarin kaya natin. Baliktarin kaya natin. Pero ayaw ng Lord ng baliktad. Dapat pantay-pantay. Kaya lang, baliktarin natin. Tingnan ninyo. Kung gagawin kaya natin, yung mahirap, mas espesyal. Yung nangangailangan, mas espesyal. Yung may ganong kakayanan, tulad ng early church, umaabot. Nagbibigay. Hindi kaya happy ang church. Hindi kaya masarap sumama sa pamilya ng Diyos. Kung walang madamot, walang nagtatangi. Nakukuha niyo po ako. Kaya sabi ko pag mayaman, hirap na hirap tayong pumili ng mapanririgalo. Kaya ako hindi ako nagre-regalo. Para huwag akong mahirapan. Huwag ka na lang magregalo. Hindi, magbigay ka. Magbigay ka. Kaya lang gusto ni Lord, huwag kang magtatangi. Tama? Nasa puso naman yun na nagbibigay Kapatid, tingnan ninyo. Sa Diyos, hindi nagtangi pagdating sa kaligtasan. Ang pagkapako ng ating Panginoon sa krus, laan para sa lahat. Mayaman o mahirap. Ang regalo ng Diyos na si Kristo para sa lahat. Si Jesus, regalo. Amen? Hindi sinabi ng Diyos na ireregalo ko ang aking anak para sa akin lang piniling bayang Israel. Hindi. Laan para sa lahat. Kaya nga naligtas ka. Nakukuha niyo po ako. Kaya tayo may kaligtasan ngayon. Dahil pumasok tayo dun sa ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Aalisin saan? Sa kapahamakan. Kapatid, sa Diyos, walang diskriminasyon. Ito ay tahasang pagtuturo. Pagtuturo sa atin ng walang special treatment sa tahanan ng Diyos.
Ano daw? Walang special treatment. Dapat pantay-pantay. Tama po ba? Hindi dapat, parang ganito, kami bilang mga pastor, hindi dapat kami tumayo parang superstar kami. Meron, no? Yung bang parang siya ang superstar? Siya ba ang sentro sa church? Ulitin ko, ang pastor ba ang sentro sa church? Hindi. Hindi kami ang sentro sa church. Kami ginagamit lamang bilang mangangaral o tagapagsalita. Pero hindi nangangahulugan, huwag kayo, ay, hindi pala si pastor. Kaya nga, papasok yung pagmamahala natin sa isa't isa. Kaya lang, dapat maunawaan ng bawat isa sa atin na ang sentro ng church, si Jesus. Ang Panginoon. Hindi po ang pastor. Walang special treatment. Ano nagaganap ba sa loob ng pamilya? Literal, loob ng pamilya. Sa loob ng pamilya, may pagmamahalan. Mahal ni tatay ang kanyang mga anak. Tama po ba? Sa loob ng pamilya. Pamilya niyo po. Pero sino po dito ang napadapa? Napadapa. Dapa! Ngayon ba, uso pa ba yun? Dapa! Hindi na, no? Sabihin pa ng anak mo, isusumbong kita sa DSWD. Yung, ganyan. Kaya noon, iba talaga ang disiplina ng mga magulang. Ngayon, hindi. Ngayon, hindi, susumbong kita sa DSWD. Talaga naman kasi may batas ng proteksyon. Kasi naman yung mga magulang, sobra naman kumambugbog sa anak. Meron nga akong kaibigan, biruin nyo yung martilyo, dahil tatay niya ay, karpintero yung lugar kasi namin, lugar ng mga muebles, ng mga gawaan ng mga lamesa, silya. Alam niyo ba yung martilyo, pinanghahampas doon sa anak. Kaya pumasok yung DSWD. Ay susumbong kita. Kaya lang ngayon, hindi mo na halos mapadapa ang inyong mga anak. Pero noon, iba ang disiplina. At maging ang Biblia nagtuturo, paluin with love. Sa pamilya ng Diyos, bagamat nagmamahal, may pagmamahalan, at kapag kapantay-pantay, tandaan po natin, may disiplina sa loob ng pamilya ng Diyos. Ano daw? May disiplina. Papasok yung disiplina. Kapag nagkamali, dapat disiplinahin. Bakit? Bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Pag dinidisiplina ba, ibig sabihin nun, hindi na siya mahal? Hindi. Kaya dinidisiplina kasi bahagi ng pagmamahal. Ayaw kang mapariwara. Ayaw kang manatili sa pagkakamali. Ayaw kang manatili sa pagkakasala. Kaya mayroong pagdidisiplina. Mga kapatid, kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, mag-praise the Lord ka. Ulitin ko, kapag nakakaranas tayo ng pagdidisiplina ng Diyos, mag-praise the Lord ka. Ibig sabihin, nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ang mahirap na ito, maramdaman mo, wow, wala na ang Holy Spirit. Hindi na ako dinidisiplina. Ang tingin mo tuloy, tama na. Yung pagkakamali, tama. Hindi, kapatid. Sa loob ng pamilya ng Diyos, yung mali ay mali. At kapag may mali, mayroon dapat disiplina. Dapa! Palo. Alam nyo ba, dumadating yung pagkakataon, ang nanay, ang mami, sa akin noon, kapag pinapalo ako, umiiyak. Umiiyak. Bakit? Kasi may pagkakataon na alam niya, tama naman ako, kaya lang kailangan kong dumapa. Alam niyo kung bakit? Gumante ko Sa tingin niyo, kung sinaktan lang ako lang sinaktan, dadapa ako? Hindi. Gumante ako. Nakuha nyo? Tutusin, meron tayong karapatan para magdepensa. Kaya lang hindi ako dumepensa Nag-opensa rin ako. May disiplina. Sabi ng mami ko sa akin, dapa.
Sabi ko, Mami, bakit ako po pinapalo ninyo? Bakit ako lagi pinagagalitan ninyo? At dumadating yung panahon na habang pinapalo ng Mami, tumutulo ang luha ng Mami. Bakit? Alam niya, pero kailangan ng disiplina. Sa loob ng church, no amen, no amen. Sa loob ng church, bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Kapag tayo nagkamali, dinidisiplina tayo ng Diyos. Hindi si pastor ang nagdidisiplina, ang Diyos. Didisiplinahin tayo ng Diyos. At kapag dinidisiplina ka ng Diyos, kapatid, hindi yan nangangahulugan na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tanggapin mo lang ang disiplina ng Diyos. At tingnan ninyo, mapapanuto ang buhay ng bawat isa sa atin. Mag-praise the Lord ka kapag dinidisiplina ka ng Panginoon. Walang special treatment sa Panginoon. Lahat po tayo special. Walang hindi special, walang regular doon. No? Tingnan niyo dito sa lupa. Merong hindi pagkapantay-pantay. Hindi pa pagkapantay-pantay. May isang pastor na nagkwento ganito. Marami daw po sila magkakapatid. Tapos ang tatay niya nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagkwento po siya. Kasi alam niyo mga pastor, naglalabasan ng mga, yung mga yung mga nakaraan sama ng loob. Naikwento niya. Ang sabi niya, ang tatay ko nag-ibang bansa. Tapos pag uuwi ang tatay ko, siyempre nag-aano siya ng pasalubong. Di ba pagka pumunta na ibang bansa, pag uwi niyan, merong pasalubong. Dumating ang tatay niya, ninatanggal yung mga laman ng maleta at nandun ang mga pasalubong. Anak, ito sa iyo. Anak, ito sa iyo. Anak, ito sa iyo. Siya naman daw nag-iintay, ito naman sa iyo. Wala siya. Wala siya. Ilang beses daw na ganon. Wala siya. Kaya siya, meron siyang pagre-rebelde daw na nararamdaman sa tatay niya. Sabi niya, ba't ganon? Kung baga, tingin niya sa sarili niya, siya si ugly duckling. Nakuha niyo ba? Di ba meron ganon? Ugly duckling. Eto, pangit. Pangit yan. Eto, hindi ko yan anak. May pagtatangi. Dito sa daigdig na ito, may pagtatangi. Kita nyo, tatay ng pastor, pag umuwi siya, lahat ng kapatid niya meron, pag siya, wala. Ano mararamdaman? Pagre-rebelde. Kaya lumaki siya na awak niya, bote ng alak. Buti na lang daw, nakilala niya ang Panginoon. Binago siya ng Panginoon. Alam nyo, pinakamagandang ng tatay, yung tatay sa langit. Walang special. Pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Nung makilala niya ang Panginoon, nakita niya, special pala siya sa Panginoon. Yung dito sa lupa, yung tatay niya, hindi siya special, pero sa Panginoon, yung tatay natin sa langit, yung tatay niya sa langit, special pala siya sa Panginoon. Kapatid, special ka kay Lord. Kung naaramdam ka ng pagtatangi ng ibang tao, kay Lord, special ka. Mahal ka ng Lord. Iniibig ka ng Diyos. Dito mararamdaman mo yun. At ipararamdam pa sa'yo ng tao. Tao yan eh. Pag ayaw sa'yo ng tao, ipararamdam sa'yo, ayaw sa'yo ng tao. Naranasan niyo yun? Dumalo ka sa handaan, wala kang upuan. Wala ka sa listahan ng guest. Nakuha nyo? Ano pakiramdam mo? Dito sa lupa, makakaranas tayo ng mga ganyan sitwasyon. Pero sa Panginoon, basta tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, kapatid, sa harapan ng Diyos, special ka. Amen? Di ba special? Tingnan niyo, kung hindi special tayo, tingnan ninyo, hindi naman tayo karapat-dapat doon sa kaligtasan na yun. Pero ipinagkaloob ng Panginoon.
Tikas nga ng ulo natin eh. Masuwayin nga tayo, pabalik-balik nga tayo sa pagkakasala eh. Pinatawad na tayo ng Panginoon, mamaya-maya, yung pa rin na nagawa mo. Pero patuloy ang Diyos, yung habag ng Diyos. Nandoon. Yung grace ni Lord, nandoon pa rin. Di ba, ang buti-buti ng Panginoon, ang bait-bait ng Diyos. Sa kabila na, ang tigas-tigas ang ulo natin, pasaway tayo. Pero tingnan ninyo, ang Panginoon patuloy na umaabot. Patuloy na umuunawa. Kasi siya yun eh. Katangian ng Diyos yun. Pero ang tao, hindi. Iba ang tao. Pero ang Diyos, iba rin. Mas lalong iba ang Diyos. Napakabuti, napakabait, napakamaunawain ng ating Diyos. Special ka kay Lord. Damayin mo yun. Special ka kay Lord. Amen? Alam ko, meron tayong mga karanasan kung paanong pinaramdam ng Diyos sa inyo, kung paano kayo special sa Kanya. Ang tanong, yung tatay nyo, yung tatay natin, special ba sa atin? Yan ang tanong eh. Tingnan ninyo, baliktarin naman natin. Tayo, special kay Lord, iniibig tayo ni Lord, mahal na mahal tayo ni Lord, lagi siyang may panahon sa atin, kapag nananalangin tayo, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Kasi mahal ka niya, kasi special ka sa Kanya, kasi hindi ka ugly duckling. Si Lord. Si Lord. Gaano tayo ka-special? Kasi pamilya eh. Pag pinag-usapan yung pamilya, hindi lang yung anak, yung tatay. Amen? Gaano ka-special sa'yo ang tatay mo? Gaano ka-special sa atin ang tatay natin sa langit? Wala nga tayo may isang panahon sa tatay natin sa langit eh. Wow, sakit. Anong damdamin kapag ka hindi ka na, you don't love me anymore. Nakuha nyo? Paano sinabi ni Lord? You don't give me flowers anymore. Di po ba? Dati, lagi kang merong binibigay kay Lord. Ngayon, iba na. Hindi na siya special sa'yo. Baliwala na si Lord. Baliwala na ang tatay. Nangyayari ba yan, literal? Yes! Yung tatay habang, tingnan nyo ang magulang dito sa lupa, kapag siya malakas, tayo mga kinder, mga grade 1, mga high school, nakadepende tayo kay tatay, kay nanay. Kapag nagtatrabaho na tayo, minsan, hindi naman lahat, ano na si nanay, ano na si tatay? Kapag ikaw na nagbibigay, wala na. Wala na si nanay, wala na si tatay, nalimot na. Correct, hindi? Correct. Ang daming ganyan. Samantalang nung nanay niya, nung tatay niya, di ba? Lagi kong kinakanta dito yun. Yung anak, basag na nga eh. Pastor, yan na naman. Si literal. At sa gabi, napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Pasambasa na, pastor. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Alam niyo yung kantang yon? Napakalaki ng mensahe. Gayon nga'y malaki ka na, nais mong maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Mga anak, pinag-usapan natin dito pa lang sa lupa. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mong maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ako na ang breadwinner, tay, nay. Wala ka allowance, nanay, tatay. Malapit na ang kinsenas. Di man sila payag, walang magagawa. Ang daming nanay, ang daming tatay, umiiyak. Dahil sa pagtatangi
Mas minamahal ng anak ang ibang nanay, ang ibang tatay. Pastor, palit na lang tayo ng nanay. Nangyari yan. Bakit? Dahil pasaway si nanay? Palit na lang tayo ng tatay. Sabi ni pastor, hindi ko pwede pagpalit nanay ko sa'yo. Nanay ko yun. Amen? Nanay mo yun eh. Kaya lang tingnan ninyo, ang dami. Pag sila na ang nagbibigay, sila na ang breadwinner, nasa na si nanay, nasa na si tatay. Real talk. Spiritual. Si tatay. Yung tatay natin sa langit, lahat pre-provide niya. Pati nga titira natin sa langit eh. Binigay niya eh. Kaya sabi niya eh, pagganda na ang tahanan sa langit, ako'y babalik upang kayo'y kunin. Upang kung saan ako naroroon, dumuon din naman kayo. Di ba ang sarap nun? Nakuha nyo? Di ba ang sarap ng pangako na yun ng Diyos? Kung saan ako naroroon, dumuon din naman kayo. Pero nyo, tahanan niya, laan para sa atin. Hindi ba special tayo kay Lord? Ba't si Lord di special sa'yo, Romel? Hello? Hindi ko sinabing kayo, ako. Romel, bakit si Lord hindi special sa'yo? Bakit, Romel, pinagpapalit mo siya sa maraming bagay sa daigdig na ito? Kasi kung special sa'yo si Lord, hindi mo pagpapalit si Lord ang tatay. Special si tatay sa'yo. Special. Amen? Kasi mahal mo si tatay sa langit. Hindi mo siya pagpapalit. Lahat ibibigay mo. Lahat kung ano hinihingi ni tatay. Love mo ako, Lord eh. Nialay mo ang iyong anak eh. Love mo ako, Panginoon eh. Ganun din naman, ibibigay mo. Meron kang laan na ibibigay sa tatay. Pagpapadama ng ano? Pagmamahal mo sa tatay sa langit. Bagamat hindi natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, pero dapat ang mga anak mayroong pagbibigay, mayroong pagpapadama ng ano, ng pagmamahal natin dun sa tatay natin sa langit. Ba't walang kumikibo sa inyo? Tinatamaan tayo? Oo, tinatamaan tayo lahat. Kasi kadalasan wala tayong panahon dun sa tatay natin sa langit. Daan-daanan natin si tatay natin sa langit. Tuwing umaga, nawala na yung paggising sa umaga, naaalala ka. Nananabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, hindi na ako kumanta. Sumasayaw sa'yo dahil sa kagala ka, nawala na yun. Hindi na special si Lord, hindi na special ang tatay. Kaya pansinin niyo ang Bible, may sumbat. Eto ka ang ganda ng katangian mo. Kaya lang sabi, pero hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ang tanong, naghahanap ng pagmamahal ang Diyos? Yes. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Hindi mo na ako mahal. Bakit? Ano nakikita ng Diyos? Minsan nasa loob tayo ng simbahan, masyado tayong busy sa ministry. Masyado tayong busy sa pagmiministeryo. Maganda ba yun? Pagkakawang gawa, maganda ba yun? Oo. Kalooban ng Diyos yung kaya lang, naging busy tayo sa lahat ng bagay sa loob ng simbahan, nakalimutan natin yung tatay sa loob ng bahay-sambahan. Hindi tayo nakikipag-usap, hindi tayo lumalapit sa tatay natin sa langit. Hindi ka nagkikinig sa tatay. Tandaan natin, ang Diyos gusto niya nakikipag-usap. Alam niyo ba ang Diyos? Hindi siya. Tingnan niyo, no? Ang Diyos gusto niya lagi kanyang kausap. Gusto niya, ulitin ko. Gusto ng Diyos lagi kang kaulayaw. Alam pa ba na yung mga kabataan yung salitang kaulayaw? Kausap, kasama.
Gusto ng Diyos, lagi may panahon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa totoo lang, kahit hindi tayo makipag-ugnayan sa Diyos, mananatili yung pagiging Diyos niya. Kahit hindi mo siya kausapin, kahit hindi mo basahin ang Bible, kahit hindi ka manalangin, mananatili yung pagiging Diyos niya. Kahit hindi tayo sumamba sa Kanya, may mga anghel na sumasamba sa langit. Nakuha nyo? Pero gusto ni Lord, doon sa pinag-alayan niya ng espesyal na trato, na pagmamahal, ganun din naman, matuto tayong magbalik ng pag-ibig natin doon sa Ama natin sa langit. Pwede po ba yun? Hallelujah! Praise the Lord! Hanap-hanap ng Diyos ang pag-ibig natin. Hindi dapat umiral sa pamilya ng Diyos ang pagtatangi dahil hindi tayo itinangi ng Diyos. Ang mahirap nito, hindi tayo itinangi ng Diyos, tapos tayo ang nagtatangi sa Diyos. Ha? Tayo? Oo, tayo. Hindi ka tinangi ng Diyos, tapos tayo ang nagtatangi sa Diyos. Alam niyo may nagtatangi? Binubukod. Tingnan ninyo, marami sa buhay natin, binubukod natin ng Diyos. Real talk. Maraming pagkakataon sa buhay natin, binubukod natin ng Diyos. Papasok ka sa negosyo, binubukod mo ang Diyos. Ano ba sabi ni Lord? But seek first the kingdom of God and His righteousness. Dapat meron kang special kay Lord. Lord, dapat tatanungin mo lagi si Lord. Lord, kalooban mo pa to? Tapos kapag bumagsak ang hanap buhay mo, tatanong mo kay Lord, Lord, bakit bumagsak? Kasi nga hindi mo ako hinanap. Hindi ako kasama. Tinangi mo ako. Kaya sabi niya, di po ba? Tinangi siya eh. Dapat hindi mo itatangi ang Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, minsan ang tao ang nagtatangi. Pero ang Diyos hindi. Tayo ang nagtatangi sa Diyos. Inaalis natin ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo napapahamak. Ang Diyos ginaganon tayo, pero ang tao, tinutulak natin ng Diyos, inaalis ng tao ang Diyos. Kapatid, hindi tayo pwedeng mamuhay sa daigdig na ito nang ihihiwalay natin ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi pwedeng sinasabi natin na tayo yung mga Kristiyano at mananampalataya ni Kristo, pero itinatangi natin si Kristo, iniaalis natin sa buhay natin si Kristo. Paano masasabing ikaw ay follower? Paano masasabing ikaw ay disipulo, tagasunod, Kristiyano? Paano masasabi yon? Kung yung buhay natin, makikita, itinatangi, iniaalis natin si Kristo sa ating mga buhay. Sa bawat gagawin natin, kapatid, dapat laging naroon at sentro ng ating mga buhay, si Jesus. Kaya tayo nabubuhay dahil kay Jesus. Kaya tayo humihinga dahil kay Jesus. Hindi natin pwedeng itangi. Hindi natin pwedeng alisin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Mamamatay tayo spiritual. Amen? Sa pamilya ng Diyos, at bahagi ka doon, lahat espesyal. Bilang anak, espesyal tayo sa tatay. Lahat ipoprovide. My God shall supply all my needs. Di ba? Yung Diyos na yun, tatay natin yun eh. And my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Nakita nyo? Mayaman ba ang tatay sa langit? Pinoprovide niya lahat. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my need. Savior, baptizer, the great physician.
Pag may sakit ang anak, sino yung physician? Si Jesus pa rin. Ang tatay pa rin. Wow! Gaano ka tayo ka-espesyal? Pag nagkukulang, my God, shall supply all my need. Pag may sakit tayo, the great physician, oh hallelujah. Alam nyo kung ano kasunod nun, yung original? He's coming soon. Bakit siya babalik muli? Tatanggalin na tayo. Tatanggalin na ang mga anak, mga inari, mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Kukunin na, aalisin na sa daigdig na ito na punong-puno ng korupsyon, na punong-puno ng pagkakasala. Saan ka ilalagay ng Diyos? Doon sa inianda ng Ama. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitiran. At kapag handa na ang matitiran, ako'y muling babalik upang kunin kayo. Upang kung saan ako naroon, dumuon din naman kayo. Special tayo kay Lord. Hallelujah! Gaano ka-special sa si Lord? Huwag mo siyang pagpalit. Huwag mong ipagpalit ang Diyos. Yung araw niya. Yung oras niya sa buhay mo, oras niya yun. Huwag mong ilalaan, ibibigay para sa iba. Oras ni Lord yun. Minsan may me time tayo. Di ba sabi ko sa inyo, may me time tayo. Ako naman, oras ko to. Yes, gusto ni Lord yun. May me time tayo. Si Lord, gusto rin niya, may me time siya, kasama ka. Kausap ka. Amen? Kapatid, ganyan tayo ka-special kay Lord. Ay, hallelujah. Thank you, Lord. Special kami. Special tayo kay Lord. Pangatlo at panghuli, uuwi na po tayo mga kapatid. Dahil tayo ay bahagi ng iisang pamilya, ang nagbuklod sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Tayo, relationship. Kaya tayo magkakapatid, merong nagbuklod. Ano yon? Si Jesus, yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Tingnan ninyo, totoo, mas maraming oras magkakasama ang mga mananampalataya, ang magkakapatid kay Kristo, kaysa doon sa mga kapatid natin sa laman. Kaysa sa mga mag-anak natin. Correct? Kami nga magkapatid ni Dr. Wing Magkapatid kami, nagmamahalan kami. Pero kahapon lang uli kami nagkakwentuhan. Sa patay pa. Dahil may namatay kaming kamag-anak. Doon lang kami nagkakwentuhan. Pero alam namin sa isa't isa, magkapatid kami, nagmamahalan kami. Pero tignan nyo, mas madalas kasama ko, sino? Kayo. Mga taga-church. Kasi, tayo ay bahagi, pinagbuklod-buklod, tayo ay magkakapatid kay Kristo. At ang tanong, na-enjoy ba natin ang ating fellowship sa isa't isa? Dapat na-enjoy natin. Dahil pinag-isa tayo, pinagbuklod tayo ng pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing pinagbuklod ng pag-ibig ng Diyos, naroon yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga relasyon bilang magkakapatid. Naunawaan niyo po ba? O gusto niyo na umuwi, mga kapatid? Colosas 3:14, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Gusto ba natin mabuklod tayo ng pagkakaisa? Love one another. Sabi doon, magmahalan kayo. So ang susi, para mabuklod tayo, bilang magkakapatid, love. Pagmamahalan, pag-iibigan sa isa't isa. Kapatid, magkakaiba ugali natin. Iba-iba ang ating mga pag-uugali. Meron iba sa inyo gusto ng paksiw. Ayaw natin ng paksiw. Meron iba sa inyo gusto ng liempo. Yung isa naman isda. Merong iba sa inyo gusto aircon. Merong iba sa inyo gusto electric fan lang. Merong iba sa inyo, nabalitaan nyo namin, naghiwalay yung church dahil sa aircon?
Nahati yung church dahil sa aircon. Gusto ng mga senior, 28. Gusto ng mga kabataan, ano? 18. Gusto na malamig. Mga senior, ginikinaw, hinaan. Sino ba hina ng hina? Po mga nanay. May mga kabataan, may mga nanay. Sino ba lakas ng lakas? Buti pa maghiwalay. Mahati ang church. Maghiwalay dahil sa aircon. Hindi. Totoo yun. May nahati dahil sa aircon. Gusto nyo mahati tayo dahil sa aircon? O gawa na lang natin ng solusyon? Sino dito lagi ayaw niya ng malamig? Yan, gusto lahat malamig. Kasi kung hindi, kung lahat ng giniginaw, dito. Lahat ng giniginaw dito. Lahat naman ng gusto, ng nainitan, kahit 60 na o 18, dito. Pwede yun. Lalagyan natin ng harang dito para hindi mahati. Yung simbahan, may harang lang kayo. Mainit kayo, dito malamig. Buklod ng pag-ibig. Madali naman solusyonan. Hindi konting kibot, maghihiwalay ang simbahan. Amen? Konti lang naman diferensya, huwag maghihiwalay dahil konti lang ang diferensya. Ba't nahahati ang simbahan? Ano pinag-uusapan? Dapat hindi nahahati. Mahati ba daw ang katawan ni Kristo? Hindi pwedeng mahati ang katawan ni Kristo. Tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi dapat nahahati. Hindi dapat nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Dapat nagkakaisa. Nagkakaisang gumalaw ang pamilya ng Diyos. Dapat binubuklod tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kapatid, huwag tayong konting kibot. Ang solusyon, hiwalay. Konting kibot, nag-aaway. Baka naman minsan, kailangan nating pairalin yung salitang pag-ibig. Pag-unawa, pagtanaw, pag-ibig. Pero gaya ng sinasabi ko, kasama yung correction sa love. Hindi pwedeng mawala yung correction at discipline sa loob na, yung salitang love. Ang sabi? Ano yung sabi? Nakalimutan ko. Yung open rebuke is better than secret love. Ano daw? Open rebuke is better than secret love. Pag nire-rebuke ka at nakita mo constructive yung criticism sa iyo, tanggapin mo kasi mahal ka niya. Alam mo naman kapag destructive yung criticism, sinisira ka, pinabababa yung moral mo. Alam mo yun. Pero hindi pa rin dapat mapaghiwalay. Di po ba? Mga kapatid, open rebuke is better than secret love. Kasama yung salitang rebuke kapag tayo ay nagmamahalan. Kapatid, kapag pinatawag ka ni pastor, na-pastor ka ba? Tawag doon, na-pastor. Uy, alam mo, si sister na-pastor. Di ba ganyan sa school? Uy, si Enriquez, na-principal. Dito, gusto nyo ba? Uy, si sister na-pastor. Hindi, di ba? Hindi ganun yung pananaw natin. Kapag pinatawag ni pastor o pinatawag ng mga leader, ibig sabihin nun, mayroon lang dapat ayusin o ituwid. At gayon din naman, si pastor, balanse. Dapat, titingnan si pastor, hindi parang super espesyal na hindi na nagkakamali. Kapatid, bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, kapag mayroon kayong ibig ituwid sa akin, tawagin niyo po ako. Huwag niyo po akong i-chismis. Po si pastor, nakita namin. Saan?
nakita namin si Pastor. May kasama, hindi si Sister Belia. Kaya ako, pag nagpapasama sa akin yung kapatid ko, si Doktora, sasabihin ko kay Belia, sumama ka. Paano man mamaya, mabidyoan ka? Uy, si Pastor may kasama. Maganda kapatid ko Pogi yung kuya di ba? Di ba? Ganun lang naman yun Dapat matulis ka rin. Uso ngayon ang video. Nabidyoan ka, Si Pastor may kasama sa iba. May kasamang iba. Kapatid ko yun Ano ibig ko sabihin? Huwag agad chichismis. Puntahan mo yung tao. Brad, sis, sino yung kasama mo? Galing no? Sino kasama mo? Brad, sis, nakita kita. Pag naalaman mong may ginagawa, ituwid. Kapatid, kapag meron kayo nabalitaan kay Pastor, may hindi tama, kausapin niyo si Pastor. Ituwid yung dapat ituwid. Amen? Kasi hindi ako special dito. Si Jesus ang special sa loob ng church. Amen? Magtutuwiran ba tayo? Magmamahalan ba tayo? Amen. Ito ay nagtuturo sa atin na sa pamilya ng Diyos, ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay na dapat taglayin bilang mga anak ng Diyos at kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang pag-ibig ang tali ng kapayapaan. Ano daw ang tali ng kapayapaan? Pag-ibig. Pag meron kang love, yun yung tali para tayo maging payapa. Ang pag-ibig ang tali ng kapayapaan na nagbubuklod sa atin, sa isa't isa at sa Diyos. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon o isang damdamin, kundi isang pagpapasya na gawin ang tama at ang mabuti para sa iba. Ito ay pag-aalaga, pag-aasikaso at pagtatrabaho para sa kapakanan ng iba. Nakukuha niyo po ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay ang sukatan ng ating pagiging mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo at bahagi sa pamilya ng Diyos. Love. Sino dito nagmamahalan? Amen. Siguraduhin niyo. Love. At bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay kasama sa misyon ng Diyos na ipalaganap ang pag-ibig at ang ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. Kapatid, kung may misyon ng Diyos, kasama tayo sa misyon ng Diyos. Ipalaganap ang ebanghelyo at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Kapatid, tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos at tayo pinag-isa dahil kay Kristo at walang pagtatangi sa pamilya ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y tumayo. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, salamat, Panginoon, bahagi kami ng isang pamilya. Ikaw ang aming Ama. Kami inyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat, mayroon kang inihandang tahanan para sa amin. Salamat po, inibig mo kaming lubos sa kabila ng kakulangan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kapag nakakaranas kami ng correction, ng pagtutuwid mo, Diyos. Lord, makita namin na ito'y bahagi ng pagmamahal mo. Na ito'y bahagi, Panginoon, ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Na kami tinutuwid mo sapagkat ayaw mo na mapahama kami at mapunta kami sa apoy ng impyerno, Panginoon. Salamat po sa pagtutuwid. Salamat sa pag-ibig na ipinadarama mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Mayroon kaming Diyos na tulad mo. Mayroon kaming Panginoon na tulad mo. Mayroon kaming tatay, Panginoon, na hindi nagsasawa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen.